So, hanapin na natin yung load natin. 34,168. Yeah, 34,168. Ito na yung ating turn and burn, ano? Kasi short route lang yung una nating load for this week. Binigyan tayo uli ng panibagong load para kahit papano is meron tayong miles for this week. Wow! So, yun yung mga bagong Freightliner, oh, nandyan sila. Papahinga sila. Tayo, magtatrabaho pa tayo uli. And I think lumber ito. Hindi ko pa chinik, yung trailer number lang chinik ko. Sana lumber siya. Ayan, para wala ng tarp, ano? Kasi ayoko mag-tarp. Ayoko mag-untarp. Ayan. Sana ito yon. Pero checkin na natin lahat. 184, 124. Sana ito na 186. 169. Ah, hindi. Patay tayo dyan. 168 eh. Morris Equipment. Ito na lang nag-iisang hindi ko na-check eh. Ay, 168 ka ba? Ah, nako, yan nga, may tarp na naman. Ayan oh, 168, merong tarp. So mag-a-untarp na naman tayo bukas. Talagang napakabait sa atin ng ano no. Dapat pala nag-diesel muna ako. Pero okay lang, sige lang. So itong ating load, mag-a-untarp na naman tayo. Ayaw tayo tantanan ng ano ng may tarp na load. Tag test. Okay. Alright, so mag pre-trip lang ako ng nitong and then larga na tayo. Mabilisan lang to. Ito na yung trailer nung nakaraan pa eh. So yeah. Yan, blue sa blue, pula sa pula. Nice. Okay. So may mga ilaw, no? Okay naman na. Sigurado na yan, pasok na yung ano yan. Yeah, nakalak na ang kingpin. So natin to. Mahirap. Kailangan yung low gear muna kasi dalawang gear to eh. Meron yung high gear tsaka low gear. Pag magka-crank ka nitong landing gear, yun, pagka medyo umano na, pwede mo nang i-high gear. Okay din. Alright, saan na natin? Tingnan natin kung aangat yun. Mga ilaw, kompleto. Isin natin yung mga ilaw. Importante yan para visibility natin sa likuran. Kita tayo kaagad, hindi tayo salpukin. Okay. But yeah, okay na to. Good to go na tayo. Diesel lang tayo. And then larga na tayo. Diesel lang tayo. Ang dumi oh. Yung mga guantes kong ginamit nandyan, 4. Pag uwi, lalabahan yan lahat. Yan, lilinisin. Okay.
na mag-diesel. Okay yung brake, gumagana. Importante na i-check yun, yung ano, trailer brake. Nasubukan ko yan. Nagbiyahe kami nung partner ko doon sa una kong company. Mula Winnipeg hanggang British Columbia. Ang gumagana lang na preno namin is yung sa tractor. Kaya sabi ko, parang ang hina ng preno natin. Yung pala, yung valve nung sa trailer na airline, nakasara. May nagsara. Ewan ko kung along the way na lang yun isinara or what. So, yeah. Mahirap yung ganun. Ang gumagana lang na preno mo yung preno ng trailer. Ito yung kaibigan natin na shunter dito. Mabait yan. Pag alam niyang aalis ako may pasok sila, no? Monday ako aalis yan, or basta weekdays, i-start niya na tong truck ko, papainitin niya na, hahayaan niya lang umaandar dyan. Kaya pagdating ko, mainit na yung truck. Mga kaibigan natin, siyempre pagka marunong kang makisama, makipagkaibigan, no? Sa mga katrabaho mo, babalik sa iyo yun, no? Pag gumagawa ka sa kanila ng mabuti, tinitreat mo sila ng ayos, ititreat ka rin nila ng ayos. Ibabalik nila kung ano yung binibigay mo, yun ang ibabalik nila. So, yeah. So magdi-diesel lang tayo, and then after nyan, lalarga na tayo, and then I don't know kung mayroon pa akong enough time. Pero I think kasi 7 hours pa yan yun. I-stop ko yan dito habang nagdi-diesel ako. Para kasi dadaan tayo sa Flying J, maliligo tayo. Maliligo, then kakain tayo. Meron naman sana dito, kaya lang mas okay pa sa Flying J. So sana hindi ako bitin dito, no. Nangyari na sa akin dito na bitin ako. Bitin na naman yata ako. Oo, bitin ako. Ayun, bitin. So i-atras natin. What? Bitin. Kasi hindi ako nag-loop masyado. Nagkumpiyansa ako. So, ibuelo natin ang gusto. Dito natin kuhanin ang gusto. Sugadin natin dito. Sidikit natin dito. Nangyari na sa akin yung gano'n na naman ulit nangyari sa akin ngayon. Nabitin. Ayun, pasok na. Minsan kapag nagdaldal ako, hindi ko nare-realize na pwede tayong sumabit. Yan, okay. So, diesel lang ako, then balik ako mamaya. Good afternoon. Actually, hapon na, alas 4 na. Kanina, di ba, pinick up natin yung load natin, yung ating turn and burn na load. Papuntang Regina. Nung tinimbang ko, overweight sa drive. No? So, ang nangyari, tinanggal ang tarp, tinanggal ang strap, tapos minube. Kaya, inabot ako ng siyam-siyam. So ngayon pa lang ako mag-start mag-drive. So magdadrive lang ako ng mga 3 hours siguro. Kasi 600 kilometers lang naman, kakalahatiin ko lang.
And then, bukas ko na itutuloy. Bukas ang delivery. So, nangyayari din yan paminsan-minsan. May mga abala na ganyan, aberya, no? Buti na lang naisipan kong magtimbang. Kasi nung chine-check ko, yung tinimbang ng driver, yung sa waist slip niya, 37. So, sabi ko, okay lang to. So, nag-fuel ako, pero parang kinukutuban ako. So, tinimbang ko, over ng 2,000 pounds. 39,000. So, ewan ko kung anong ginawa nung driver na pagtimbang. O baka yung timbangan may problema dun sa harrow. No? So, sinabi ko sa dispatch ko, hindi naman nila ako pinayagan na mag-go. Sabi ko, sarado naman ang mga scale. Pwede kong i-drive to, pero pagka na-tsempoan ako, magiging batik pa rin yung sa aking lisensya, pero hindi ako madiding ng company, di ba? Dahil pinaalam ko sa kanila, pero hindi sila pumayag. So, nagkanda-ugaga yung mga trabahador doon sa sa company namin para pagtulong-tulungan na alisin ang tarp, and then i-move yung load, bakal to, metal, di ba? And then istrapan uli, then itarp uli. So, it took 2 hours and a half para matapos ang lahat. Then after nun, tinimbang ko, okay na. Then duman ako dito sa Flying J, sa may Dryden, Headingley, kasi papunta pala ako ng west. Tsaka walang Flying J sa Dryden. Napapagbali-baligtad ko na. And may nakausap akong isang driver, city driver sa company namin, na yung kaibigan niya raw is na-involved, muntik ma-involve sa matinding accident. Actually, merong namatay na dalawa, big freight, hopefully, pero may namatay nga, sana naman hindi natin kabayan, kasi sa big freight maraming Pilipinong driver diyan. May namatay daw yung driver ng big freight at driver ng ERB, dalawang trucking company yan dito sa Manitoba. Napaka trahedya, unfortunate na nangyari yun, At yung nandun sa scene is yung kaibigan nung katrabaho ko rito na nagpicture-picture kasi owner operator siya sa Bison. So buti na lang yung mga karga ng isang truck and humarang sa kalsada, so yun ang nagpigil sa kanya para ma-involve din siya dun sa accident. So normal na mga pangyayari na kapag pumasok ang winter season dito sa Canada. Dahil pangit ang kalsada, hindi nalilinis kaagad, maraming na-aksidente, So for sure yan, malaking factor yung weather condition tsaka yung road condition kung bakit nangyari ang aksidente na yan, nakakatakot dahil ang sabi, kinuha daw ng isang semi yung linya ng isa. Hindi ko alam which is which, yung ERB ba o yung big freight. So naging cost ng kanilang buhay, yung aksidente na yun. At iyan ang isa sa napakahirap sa trabaho na to, yung mga ganyang aksidente nga, totoo may iwasan, pero kapag ka nandiyan na talaga, mahirap. Kaya palaging mag-iingat, huwag makakalimot tumawag sa taas kasi napaka-importante siya yung magbibigay ng proteksyon, magpaparamdam sa'yo kung meron bang panganib sa daan. Condolence sa mga pamilya ng mga kapatid natin na nagbuwis ng buhay sa aksidente na yun, May they soul rest in peace na, mga kapatid. Mga kapatid sa kalsada, saan man panig ng mundo, Canada, US, Europe, Saudi Arabia, Pilipinas, please, mag-ingat po tayo palagi sa kalsada.
nakakalungkot na balita. So yun lang po ang isang kaganapan, ano, i-check ko yung news na yan later on kapag nagkaroon ako ng time. Kakabalita ko pa lang sa isang katrabaho ko kanina. So yun lamang po, nakakalungkot man na ibalita sa inyo na may nangyaring ganyan. Well, at least kahit paano mariremind tayo from time to time na hindi biro itong trabaho na to, no? Pag sumakay na tayo dito at nag-start na tayong magbiyahe, isang paa natin nasa hukay. Yun ang katotohanan. Sasabihin man nila ng lahat ng trabaho ay delikado, ito yung isa sa pinakadelikado dahil mas malaki ang chance na you will never make it na makabalik, di ba? Like mga sundalo, no? Mga pulis. Yan, mga risky na trabaho. So, ingat lamang po palagi at huwag pong kakalimutan palagi mata sa kalsada, kamay sa manibela, at dapat laging gumagana ang 5 senses natin. Yun lamang po, isang magandang hapon. Yan, dito na tayo magpapahinga. Turn right on Road 153 West. Yan, dito tayo magpapahinga ngayon. Although kaya pa naman i-drive, pero okay lang. Meron na lang naiiwang 280 kilometers para bukas sa short trip na to. So, magpahinga na tayo dito sa Co-op. Manood din tayo ng NBA. Kaya yun ang dahilan kung bakit maaga tayong magpapahinga. Relax din tayo paminsan-minsan, di ba? Yun naman kailangan trabaho ng trabaho, puro trabaho na lang. Kailangan din natin na mag-relax. So, tingnan natin. Dito na lang tayo sa nating tabihan to. Dito tayo para meron pang isang sisingit dyan mamaya. Sakto lang. Tayo sa pitan nito. Yan. So okay na yan. So dito natin tatapusin ang araw na ito, mga kapatid. Magkikita-kita pa tayo bukas. So ayan ang tsura nito sa isang gasolinahan, Co-op dito sa Verden, I think Manitoba pa rin to. Yeah, Manitoba pa rin ng Verden. So kita-kita tayo bukas uli sa kalsada. Isang magandang gabi sa lahat. Good morning mga kapatid. Ito na, lapit na tayo sa ating drop off dito sa Regina para sa second load natin, ano, para sa week na ito. Meron na lang tayong 13 kilometers away. So let's see kung saan babanda talaga ito. Mukhang malapit naman siya sa highway. Hindi ko nag-check kagabi. Nanood kasi ako ng basketball. Inantok na ako nung after. Yeah, malapit lang sa highway. So okay lang yan. Okay. So dito minus 17 lang. Hindi kagaya nung isang araw, di ba? Minus 26, ngayon minus 17. So okay lang yan. Yung hangin is 30. Medyo malakas yung hangin ng konti, no? O sige, kaya na yan kaysa naman yung minus 26. Merong pulis dun sa kanan ko. So dito lang tayo.
tayo sa gitna. Paglampas niya, tsaka tayo dadaan. Kung pulis yan, ha? I think pulis eh. Yeah, di ba? Pulis. In 1 kilometer, take the ramp on the right Alam ko to ang, Ring Road toward alam Highway ko ang 6 mga North. galawan ng sasakyan ng pulis eh. Yung forma ng sasakyan nila. Makita ko pa lang yan sa malayo eh. Maaninag ko lang eh. Black man yan or white. So 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok pa ako niya. Pero hindi tayo pwede dyan dumikit ng malapit. Kasi sasabihin natin dyan, following too close. Sasabihin yan. Oo, following too close. Kaya ingat din tayo pagka may pulis sa kapaligiran natin, ano? Ingatan natin yung following too close. Kasi isa rin yan sa mga tinitikit nila. So magkakanan tayo after niyang traffic light na yan. Magkakanan tayo. Ayun yung Lespo, oh. Pre! Ayun, may napunta dun sa ditch, oh. Dun. Salted naman to, tsaka mabagal dito. Paano siyang napunta pa rin sa ditch, ano? Ayan, yung ano, no engine brake pala. Ayan, akala ko yun dati, nung una ko nakita yan, eh bawal ang truck dito. Kinabahan ako, nagpreno ako agad nun eh. Nung kauna-unahan ko palang dumaan dito. Yung pala no engine brake, akala ko no truck route. Ay, nako. Turn right on Industrial Drive. Oh, wag kang mag-aamba-amba dyan. Kanina ka pa nandyan. Kanina ka pa nakaposisyon dyan eh. Tapos eh, tsaka ka ngayon babanat. Si kapatid talaga, oo. Ayan, In 600 meters, turn right on unpaved road. kanan tayo, and then yung company is nasa kanan din. Dapat maganda yung kanan mo rito or else malaglag yung gulong mo dyan, oh. Sa may ditch, wala na. Kaya makakaahon dyan. So, ito yung company. Mag-hazard na tayo. First time ko dito, so hindi ako sure. Ito. Morris. Ito, Morris. Saan ang entrance ito? Arriving at Regina Metal Industries Limited on the left. On the left? Nasa kanan. Ito, Morris. Siguro dito ang entrance nila. Yeah. Master point. So, tirahin natin dito. Hindi naman doon kasi Gosling eh. Yung address. So, dito yun. Tingnan natin kasi yung pababa eh baka sa ditch ang punta natin. Mahirap na. Baka yung
gulong natin mapunta sa ditch tapos tayo. Punta muna tayo dun sa loob, no? Mag-ano tayo? Mag-check-in tayo. So babalik ako mamaya mga kapatid. So good morning mga kapatid, ano? Dito tayo mag-load. Ay, mag-load tuloy. Mag-unload. So binigyan ako ng at least 1 hour and a half para mag-unload. So yung makikita nyo, snow ang kapaligiran, ano? Snow, puro snow yan. So yan, mag-untarp tayo. And then babalikan nila ako dito kapag na-untarp ko na yan. Minus 17 lang, pero ngayon merong hangin, ano? So yun, nag-start agad yung truck ko. Ibig sabihin hindi niya kaya yung lamig, ano? So yeah, mag-untarp muna tayo. And then babalik ako mamaya mga kapatid, ano? Kailangan kahit papano makaranas tayo ng medyo mainit sa loob ng truck. Mahangin pa naman, huwag sanang liliparin. Ito, mahirap na hindi itong tupiin pagka hinahangin. Ay nako. Ayan, maganda talaga yung roll tight. Wala nang tarp na ganito. Matrabaho yung ganito. Pag akong bibili ng trader ko, yung roll tight, yung Conestoga. Huwag ka munang hahangin. Huwag mo munang hahanginin. Yun na. Diba? Naghahangin na. Ihuli natin yung part na yan. So dadaganan na lang natin yan ng kung ano man. Isang problema ngayon dito. Hahanginin siya yan. Matatagalan tayo dito. May tupi na natin to kaagad. Bago pa siya hanginin, tupi na natin kaagad. Madulas. Tiis-tiis lang. Ganyan talaga. Oops, buti nandito na ako. Or else nalipad na naman.
Pagod na. Gusto yung lakas natin. Nakakapanghina yung lamig. Nakakapanglambot ang lamig. Grabe. Nakakapanglambot. Frozen. Sa totoo lang mga kapatid, dito ako sumusuko sa tarp. Lalo na ngayon, winter time. Mahirap talaga. Aminado ako. Kumbaga hindi kaya ng katawan natin. Hindi na tayo ganun ka bata. May edad na kasi tayo mga kapatid. Mukhang bata lang pero may edad na tayo. So yan. Balik uli ako mamaya pag mag-unstrap tayo. Balik muna tayo sa truck. So na tanggal ko na yung mga straps na nag-yellow, no? Sigurado maingay ito kasi wala akong mic kasi lobat. Stop lang natin itong mga to, and then pwede na nila tayong i-unload. Ay nako, talagang parusang winter. Parusang winter mga kapatid. Hirapan tayo ng gusto ng winter. Bigas ang mga kamay, mga paa. Parang sinampal na yung mukha ko sa sobrang lamig. Pero kaya natin yan. Walang susuko, bawal sumuko. Nakaka-drain yung yung lamig. Ang bilis maubos ng lakas mo sa lamig. Grabe. Eto frozen to kanina dun. Inalis ko. Tagal ko bago na alis. Lumpas na si Haring Araw. Sana mawala na yung hangin. Nung inusod to kahapon, naipit siya. Daming nasasayang na plastic no? So putulin natin to bawat kanto. Natapos din na rin natin lang yan.
Lilipad na lang yan pagka ano, pagka inangat nyo na yung ano. Ano ba yan? Pag inangat nyo na yan, liliparin na lang yan. Ewan ko kung sa itatapon to. Kaya mo siyang lumipad. Ay, nako, parusa. Parusang winter. Yan. Tingnan natin kung pwede na nating hilahin dun sa kabila. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yan. Lili pa rin yan. Igilagay ko na lang sa gilid siguro. Bahala na sila magtapon mamaya. Ready na akong i-unload. Oh, ito pang isa na to. Gumawa pa ng ano, sabit. Ay nako. Ano ba yan? Natin kung saan natin ito ilalagay. Diyan na lang siguro sa gilid. Sila na lang ang magtapon nito mamaya. Yan lang ang load natin mga kapatid. Yan lang. Brother, Filipino? Yeah. Oh, ayos. Tagal ka na rito? Tagal ka na rito? Tagal. Dito sa right way. Ano? Jean. Eric. Matagal na ako sa... First time ko nag-deliver dito sa inyo. Digilman ko dati. Okay. Dito is... May Pilipino rin doon. Nagpo-forklift. Nakita ko kanina. Pilipino rin ba yun? Yung nandun? Marami sila dyan. Okay. Apat kami. Pero yung dalawa doon sa main. Okay. First time ko dito. Ang hirap mag-antarp. Dahil ano, ang lamig. Nadulas pa. Oo, labas-masok ako sa truck. Hindi kaya ng kamay. Naninigas. Lalo na nung nakarang araw sa may Saskatoon, -26. Bukas, ano talaga bukas? Bukas matindi. Matindi bukas, mga 30. Ayos, at least. Ano yung pangalan mo, brother? Eric Jean, ano? Para just in case makapunta uli ako dito. Saan ko ba pwede itapon to? Kami na. Lagay ko na lang dyan, para hindi liparin. Ganyanin ko na lang, ano? Hinihintay ko yung ano, yung puti. Sabi niya, babalik daw siya. Sabi niya, bagalan mo lang kasi may ginagawa ako, sabi niya. Sabi niya. Wala makaibang unload. Sabi niya kanina, akala ko maliliit ka, bagalan mo lang, sabi niya. Hindi naman na. Dito, hindi kami pinipirsa mag-ano niyan. Hindi kami Ay, maganda. pinipirsa magtrabaho. Yeah, maganda pag gaganyan ang ano mo, no, ang ano mo. I'm ready. Yan, para hindi liparin. Ay, nako. Mabubiwisit lang yan siya. Basta, lalo na, ganyan. Maraming i-unload. Pagkatapos may darating na galing sa Minidosa or sa, dito, siya rin minsan nag-unload. Saan niya ilalagay yan? Dito lang yan. Okay, Sa labas lang din pala, no? Mabigat yan. Hindi kaya ng dulo lang yan. Isa lang yung kunin niya. Isa lang, Solid yan, Ay, nako. Baka bumagsak yan. Buti, hindi dumulas.
Anak ka ba yan? Ako maglalagay. Para hindi ka nawawaba dyan. Where would you like me to put this? Position it and I'll place this. Oh, yeah, because it's heavy. You want to put it down first? Ayan mga kapatid, meron tayong kapatid dyan na, na truck driver, kumabig siya kaagad. Ayan, nabalahaw siya dyan, hindi siya makaalis. Ayun, makaalis na. Nice. Ayun, alis na siya. Buti nakaalis siya. Dulas dito. So, tapos na tayo mag-unload, Hihintay tayo ngayon dito ng ng reload kung merong reload. Kung naman, kung pabalikin na tayo ng empty, mas maganda para makauwi na tayo. Isang magandang hapon mga kapatid, meron na tayong reload from Regina. Imbis na pabalik ng Winnipeg, palayo tayo, papunta tayo ng north. Prince Albert yung ating reload pick up, and since binigay nila sa akin is hapon na, hindi ko nakakayanin na abutan na bukas sila para ma-loadan ako. Kasi 1:30, mag-aalas 2 na actually nung nakuha ko yung load information. And Regina hanggang sa Prince Albert is around 350 kilometers, So malabo na talaga. So I think doon na lang tayo magpapalipas ng gabi, para bukas, pagkabukas nila, loadan nila ako agad. Then strapan ko na agad, secure ko agad, then biyahe na tayo pabalik agad ng Winnipeg. Good evening mga kapatid, malapit na tayo dun sa sa pick up location natin, nasa tabi pala siya ng highway. Malamig dito, -21. Bukas, yari na naman. Malamig na naman dito. So, yan, yung nandiyan sa bandang kanan siya. Yan na yung pinaka-area niya, malawak siya. So, kahit may bakod to, pwede ako dito, sa kalsada.
Hindi naman sigurado busy na kalsada to eh. So dito na tayo magpapalipas ng gabi, no, para sakto bukas. Pag bukas nila, pwede na tayo kaagad na maloadan. Nasa bandang left pala. So dun sa kalsada na yon, nasa bandang left siya. Akala ko ito na sa kanan, hindi pala. Ito, kakanan tayo dito. Total truck training. Oh, mayroon pang ano dito, oh. Yung pag gusto mo mag-schooling. Nakita kung nalaglag ako sa kanal or what. Eto, dito na yon. Wala na tayong mga anuhan dito. Iikutan. Pero ito yung pinin sa akin nung ano eh. Ito na yun. Yan, dito. Pasok tayo dito sa loob. Still recycle. Ito siguro yun. Dito na tayo magpapark sa loob. Nakabukas naman eh. Sitahin tayo dito bukas, okay lang. Hanap tayo dito na pwede nating pagparkingan. Gilid na lang tayo dito kung saan man pwede rito. Dito yung ipinin niya sa akin eh. Dito nga, ayan o. Pero saan tayo magpapark dito? Ito, bilid na lang tayo dito. Bukas. Ito, igilid ko na lang dito. Hirap pa, hindi ko makita. Masagi tayo dito. Malayo naman. Dito tayo gigilid. Tatabi na lang natin dito. Yan, pwede na tayo rito. So dito na tayo magpapalipas ng gabi mga kapatid, ano? Makita nyo ano to, mga crash car. Sigurado nito ano pa, baka ang ilo-load nila sa akin dito ano pa, crash car, hindi yung bail. So mag-chain ako nito bukas. Anyways, mag-lock na tayo rito dahil medyo hindi maganda yung lugar, no? Pero siguro naman safe tayo dito. Kasi dito naman yung binigay sa akin na pin eh, nung kausap ko kanina. So yun lang, kita-kita tayo bukas. Maglo-load tayo pabalik ng Winnipeg. Isang magandang gabi at isang safe at matiwasay na gabi sa lahat. Good morning mga kapatid. Alas 6 na ng umaga. So kailangan natin buksan ito kasi 7 magbubukas itong paglo-loadan natin.
Buksan na natin itong bintana. Baka may kumatok. Napakalamig, grabe. Makikita nyo dito ang temperature natin ngayon. Ano ba to? Ayan. Minus 27 dito sa lugar ko ngayon. Ganyan siya kalamig ngayon. So pag niloadan tayo mamaya, I think sa banda doon tayo loloadan, maninigas na naman yung mga kamay natin. Sana walang hangin. Ayan, 9 kph lang yung hangin, so walang hangin masyado. Very good. Pero anong temperature ngayon ng makina? 65 degrees. So freezing lahat dyan sa labas. Oh, binuksan ko tong ano para mag-init dyan sa ano. Disable na ba to? Okay, sa loob muna tayo. Okay, yun lang muna mga kapatid. Mamaya babalik ako kapag maglo-load na tayo. Isang magandang umaga. Nilo-load na tayo ngayon. So yeah, medyo mahirap kasi sira yung ano nila, loader nila. Sira yung loader nila. Yun, sira. Kaya ang ginagamit na lang nila itong forklift. Yung sira yung loader na yun, no? So ito yung ating load ngayon. So inaayos niya naman eh. Ewan ko kung mapapatungan niya pa yan. Medyo mahirap to. Kasi tingnan nyo mga kapatid, kapag pinatungan to dito ng isang load pa, hindi siya flat, di ba? Ayan hindi uma-under tong loader na to dapat na maglo-load kaso may sira daw so kaya ang ginagamit forklift. Pero mahirap yan, delikado to. Kasi pag pinatungan to ng isang load pa, pwedeng dumulas, di ba? Kasi hindi naman level Ay nako. So kung kailan meron silang loading, sira itong loader nila na to. Ayan parang walang power Kasi tinatry niya kanina na paanda rin. Una, yung starter ang nagka-problema. Tapos ngayon sabi niya wala daw power. So hindi talaga makaka-load yan pagka ganon. Ayan yung tunog parang tunog lang ng kuliglig So yeah, kakatakot to mamaya. Ewan ko kung paano niya ngayon lalagyan niya. Kasi ipamove ko yan kasi nakalabas na yan. Ayan. Ewan ko bakit napakaswerte ko na yung maiiksi siguro 1, 2, oo. Wala, mahirap itong load na to mga kapatid. So dito tayo natulog kagabi itong posisyon na to. Dito ako nagpark. So nandito tayo magdamag. Kala ko mapapabilis yung loading ko pero wala
Sana may maliit na bail ano, para sakto hanggang dito sa likod. Binabalance niya. Pero dito may nakalabas na yun. Kaya ayusin niya rin yan. Mahirap actually itong ginagawa niya. Forklift pang ano niya, panglagay niya. Pag tinulak niya ngayon yan, madidiskaril na naman yan. Ikot daw, titigting niya. Daming mga bakal dito. Pag napakan ng gulong niya to, mapaplat pa siya. Problema pa. Naglalaglagan yung mga bakal-bakal oh. Wala, namatay na tong ano. Itong loader nila, namatay na. So, ibig sabihin walang power, ano. Oo, namatay na eh. Balik tayo sa truck. Kasi lalagyan niya pa naman yun eh. Balik na lang ako dyan. Mig! Grabe. Okay mga kapatid, ayan, natapos na. Picturean lang natin, ano, kasi isasend natin yan sa opisina. So, ayan, na-strapan ko na, no, nalagyan na rin ng net. So, hopefully, secured yan. Higpitan na lang natin ulit mamaya sa daan. So, yung nagwo-worry ako kanina yan, 4 yung nilagay kong strap para sigurado. So, picturean ko lang yung 4 na sides. Isesend ko kasi yan sa opisina. Ay, natapos din sa wakas. Anong oras na? Expected ko, alas 9, makakaalis na ako dito. Pero, anong oras na ngayon? Alas 12 na. Walang Diyo. So, secure naman. 3 rin yan. Okay na to. Larga na tayo. Kain lang tayo ng tanghalian, then larga na tayo. Okay. Alright, dito na tayo sa yard. Mag-unhook na tayo ng trailer para makapag-ready na tayo at makauwi. Let's go! Okay. Dumi. Yung truck, yung gigitata, di ba? Grabe. Okay lang. Kaya natin itong maingay itong makina eh. Patay na natin para enable natin yung optimize para kusang mamatay. So magpo-post trip na rin tayo, no? Para we make sure na kung sino man ang kukuha nitong trailer na to, eh pwede niya kaagad maibiyahe, mai-deliver.